Good morning guys. Kasapon mo sa mga sa aking mga follower, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV channel. Nandito man ako sa ngayon magbigay man kung kunting tips para sa kaalaman tungkol sa pag-alaga sa manok na matiling malusog, malinis ang pangatawan sa ating mga manok. Bago ipagpatuloy ko kasabong, magpasalamat muna ko sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Thank you sa pagbigay niyo support sa aking mga content tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga. Ituturo ko na sa inyo. Bago ko ituturo sa inyo ang paglinis sa sinabi kong kalinisan sa pangatawan sa aking manok, hindi lang sa pagbigay ng vitamins o pagkain niya na parang manatiling malusog ang pangatawan sa ating manok. Ipakilala ko nito sa inyo ang linyada nitong hawak ko nga manok ngayon. Gawin kong sample. Ito na siya yung high action block. Alimbuyugin ito kung tawagin. Process ito ng high action block. Kasi lagi ngayon umuulan, may kabagat, tapos may bagyo. Kung ang pinaglagyan sa ating mga manok nyo, lupa, magputik yan. Ganun na kasimple, may tubig sa balde, isaw-saw mo lang gano'n. Ganyan yan lang yan. Para sa inyong pagkabuhat ito. Tapos, maghanap yan ng brush mga luma. Ganyan lang yan. Pati dito sa mga gano'n. Saw-saw. Lusin. Kabila naman. Ayan. Ganun lang ang paglinis, parang manatiling malinis ang tampakan sa manok natin kahit maputik ang pinaglagyan. Huwag nating hayaan na saka na natin linisin pag umaraw na. Ang ginagawa ko sa akin kasi, kaya natiling sinabi ko sa inyong malinis, pinaka-importante na halimbawa bagyo kahapon, ngayon tumigil-tigil na, bago ako magpakain, ang nagputik mga paa sa manok ko, pati itong buntot nagkaputik, ito hinugasan ko na ito kanina, linisin natin, brasin natin para magkaganito nakalinis. Bago natin ilipat naman natin sa paglagyan natin, huwag natin ibalik kasi maputik naman ang natin, ilipat naman natin, tapos linisin natin yun, yung maputik na yun, alisin natin na ibabaw na lupa nga basa ng tubig ulan na malambot, alisin natin, tabi natin, baliktarin natin sa ilalim na lupa, tapos bago natin pinabalik natin kasi ang maapakan niya lupa naman, hindi na magkaputik-putik uli yun. Tapos pag tuloy-tuloy ang ulan, takpan natin ng maigi na lang, hindi siya direktang mabagsakan ng tubig ulan para nga hindi nakaano magputik. Yan ang pinaka-importante diyan, sikreto sa pag-alaga ko ng manok. Kaya ang aking mga manok, kahit hindi lahing tibakin, lagi kong gililis ang talampakan. Parang hindi magkaroon ng gasgas sa paa. Kahit hindi ito tibakin, ganitong linyadag, sustura sa talampakan ng manok, ganyan. Hindi ito tibakin. Pero kung magasgasan ito, tapos magkaputik-putik tuloy-tuloy ang ulan, mababad sa lupa na malambot, maputik, may posibilidad ito na ang sumula parang magkaroon siya ng buhit-buhit, crack-crack sa balat, tapos unti-unting magsugat yan. Pinagdaan ko, tapos pag ma-infection, mapabayaan mo, magiging tibak din kahit hindi linyada tibakin ng isa ka manok. Yan ang pinaka-importante dyan. Sa umaga nito ngayon, binigay ko tips, tinuturo ko sa inyong mga baguhan pa lang. Kahit nga yung ibang mga datihan, minsan tinatama din, aminin mo na nila sa hindi, dahil napansin ko yun sa kapwa ko, mahilig mo talagang manok, mga kapit-kapit ko. Ang manok nila, pinag-isa lang ng pagkain, dalang umulan, nagmadali, hindi na nga nila itinapon yung tubig sa
na pumasok doon tubig ulan sa mga inuman ng manok nila. Pero ako hindi ko ginagawa yung tinatapon ko talaga. Nililinis ko yung inumin ng tubig ko. O inumin ng tubig ng mga manok ko. Kumukuha talaga ko ng tubig sa gripo. Nawasa yan ang pinainom ko sa manok ko. Hindi ko hinayaan umaasa sa pinapainom ng tubig ulan. Kaya ang mga manok ko hindi bansutin. Mabilis masiglak yan. Malusog ang mga pangatawan. Kaya pag gagamitin ko na sila ilaro ilaban, ibinalik nila ang pagmamahal ko pag-alaga sa kanila na laging malinis, malusog ang pangatawan nila. May talo man ako, pero karamihan lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan lang, bukas ulit naman. Ibang topic naman, kapaliwanag ko sa inyo kasi nagmadali ako dahil maglilinis pa ako dito, tapos may kabila pa akong manukan din papakainin ko. Lilinisin ko pa rin ang manok kung alin ang may mga puto ang mga dito. Yan lang. Itis ko pa noon. Bye.